Simulan po natin ating pagninilay sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ama namin pagmamahal, gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Nawa ay marinig namin ang mga bagay na dapat namin marinig. Makita namin ang mga bagay na dapat namin makita upang magawa namin ang mga bagay na dapat namin gawin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. San Pedro, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Tinatanong ko po si Father, anong tema? Ay tungkol daw lahat sa pag-asa. Ano po? Pag-asa at Paschal Mystery. Alam po ninyo, kaya ang palaging tema ng Kwaresma sa taong ito ay hope, dahil po sa sinulat ng Santo Papa na tema para sa taon ng Jubileo. Ano pa? Pag-asa. Ano ba ang pag-asa? Sabi ng bata, yan po ang mga nagbabantay ng bagyo sa Pilipinas. Ano pa? Pag-asa. Ang hirap, di po ba? No? Hope. Ang tema po ng sinulat ng Santo Papa, hope doesn't disappoint. Ang pag-asa na hindi bumibigo. Ang pag-asa na hindi bumibigo. Ano po? Ngayon po ay 6:15. 6:15. May relo dito. Ano po? Kaya, 6:20. Ano po? 7:20, alis na ako, Ay, malayo pa ako. Ano po? Naisip ko po na tema, ang pag-asa at ang pagpapatawad. Dahil yan po ang mga pagbasa sa araw na ito. Ano po? Ang pag-asa at ang pagpapatawad. Dahil kung walang pagpapatawad, walang pag-asa. Naintindihan po niya? Kung walang pagpapatawad, walang pag-asa. Kung hindi tayo patatawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan, wala tayong pag-asa. Pero bakit mahirap magpatawad? Kasi tayo ay nasaktan. Nasaktan. Kung kayo ay hindi nasaktan, ay hindi nyo problema kung kayo ay kailangan magpatawad. Ano po? Hindi nyo problema. Pero gusto kong malaman, sino sa inyo na nasaktan na? Nasaktan. Kukunti lang pala eh. Ano po? Ang sabi po ni Mother Teresa ng Calcutta, kung hindi ka pa daw nasasaktan, baka hindi ka pa nagmamahal. Kung hindi ka pa nasasaktan, baka hindi ka pa nagmamahal. Bakit? Sapagat ang taong nakasakit sa atin ay ang mga taong minahal lang natin. Kung hindi mo yan mahal, wala kang pakialam. Kaya nga, sino ang mga higit na nasaktan? Ay di yung mga misis na tinalikuran na kala mga mister. Hindi po ba, Yan ang mga nasaktan. Sino pa? Mga magulang na hindi ginalang na sariling anak. Yan ang mga nasaktan. Pwede kang hindi igalang na ibang tao, pero yung kawalan ng paggalang na sariling anak, masakit yun, di po ba, Pwede kang talikuran ng dati mong kaibigan, pero yung ikaw ay tatalikuran ng iyong napangasawa na nangako sa harapan ng altar, di po ba, Sa hirap at ginhawa, sa pagkakasakit at kalusugan, hanggang kamatayan, mauna ka sana. Yun ang masakit, di po ba? Mahalaga yun. Kaya nga po, sabi ni Mother Teresa ng Calcutta, marami sa atin ang ayaw ng magmahal kasi ayaw masaktan. Marami sa atin ang ayaw ng magmahal kasi ayaw masaktan.
Pero sabi din ni Mother Teresa ng Calcutta, hindi bali nang ako'y masaktan kaysa hindi ako magmamahal. Bakit? Sinabi po ni St. John of the Cross, sabi niya, sa takip silim ng iyong buhay, sa pagluhod mo sa harapan ng Diyos, hindi tatanong ng Diyos kung magkano ang iyong naipon, saan ka nakarating, ano ang iyong naabot. Ang itatanong lang ng Diyos ay, gaano kalaking pagmamahal ang iyong pinagkaloob. Sa madalit sabi, kahit gaano kalaki ang tagumpay na mayroon ka sa mundong ito, at ikaw naman ay hindi nagmahal, hindi ka makakapasok sa pinto ng langit. Maganda pong tandaan yon. Ang lahat ng bagay ay susukatin sa pagmamahal. Kaya si Mother Teresa na rin nagsabi na hindi tayo inaasahan na gumawa ng mga dakilang bagay, kundi gawin ang maliliit na bagay na merong pag-ibig. We are not called to do extraordinary thing, but to do ordinary thing with great love. To do ordinary thing with great love. Kaya nga po, kailangan nating maintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa panahon ng Kwaresma. Ang Kwaresma ay hindi tungkol sa kasalanan. Ang Kwaresma ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kasalanan. Inuulit ko, ang Kwaresma hindi tungkol sa kasalanan. Ang Kwaresma ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kasalanan. Madali lang umibig kapag ang tao ay kaibig-ibig. Di po ba, Madali lang mahalin ang kaibigan na mabait, na mabuti, na mapagbigay. At napakadaling talikuran ng kaibigan na na ikaw ay nilibak, pinagsalitaan ng masama, na ikaw ay tinalikuran din. Madali lang yon. Pero, ang mahirap ay hindi ka naman nakapamili ng magulang. Meron po ba dito nakapamili ng magulang? Ha? Hello? May nakapamili po ba ng magulang dito? Wala. Yung mga magulang dito, nakapamili po ba kayo ng anak? Wala rin, di po ba? Yan ang binigay ng Diyos. At sabi ng Diyos, mahalin mo. Di po ba? Hindi mo pinili. Madaling mahalin yung pinili. Naintindihan po ninyo? Madaling mahalin yung pinili. Mahirap mahalin yung hindi pinili. Tama po ba? Yung mga may asawa dito, pinili nyo asawa nyo. Pinili nyo. Kaya madaling mahalin kasi pinili nyo, hindi po ba, Ano ibig sabihin ng pinili? Yung sa dinami-dami ng nanligaw sa iyo, yan ang pinili mo. Naintindihan po ninyo? Ang dami nanligaw. Oo. Ikaw pinili ko sa dinami-dami. Yung lalaki, sa dinami-dami ng niligawan, ikaw ang pinili. Sa madalit sabi, meron siyang pinagpilian. Naintindihan po ninyo? Kaya niyo pinili dahil merong pinagpilian. Pero kung walang nanligaw sa inyong iba, hindi kayo namili, di po ba, nagtiyaga kayo. Di ba, Walang iba Walang iba. Nakakapamili ba kayo ng kura paroko? Hello? Hindi. Yung mga pari ba nakakapamili ng parokya? Hindi rin. Kaya mahirap mahalin. Hindi nakakapamili. Hindi po ba, Mahalaga yun. Pinili ba ng Diyos ang kanyang mga pinatawad?
Hindi. Pinili lang ng Diyos ang kanyang apostoles. Pero sa kanyang mga pinili, mayroon pang isang, nagkanulo. Yun ang mas masakit. Yung pinili mo, nagkanulo. At hindi lang yung nagkanulo, pinagpalit ka sa pera. Pinagpalit sa pera. Kaya, mas masakit yun. Kaya maganda pong pag-usapan sa Kwaresma ang kahalagahan ng pagpapatawad. Pagpapatawad. May ilang punto po ako na bigyang diin, pero basta pagdating na 7:20, uwi na ako. Po. Unang-una, kailangan po nating maintindihan na ang pagpapatawad ay katangian ng mga taong matitibay ang dibdib. Ang pagpapatawad, to forgive, is an attribute of the strong. Yung mga mahihina, hindi yan marunong magpatawad. Yung mahihina, hindi kayang magpatawad. Sino lang marunong magpatawad? Yung matitibay ang dibdib. Ano po? Ikalawa, ang malungkot na kwento na minsan sinabi ko po, ang malulungkot na tao ay hindi yung walang pera. Ang malulungkot na tao, hindi yung mga may sakit. Hindi yung mga mahihirap. Ang malulungkot na tao ay ang mga taong hindi kayang magpatawad. Hindi kayang magpatawad. Kaya nga, marami nang hindi nagsisimba. Bakit? Mayroon nakaaway sa parokya, no? Dating naglilingkod, hindi na naglilingkod. Kasi hindi kayang patawarin yung ibang kasama nila sa parokya. Di po ba, na? Ba't ganyan ang ngiti mo, ate? Parang meron kang sinasabi. Ano po? Pero totoo po yun, di po ba, na? Yung iba nga lumilipat ng parokya kasi nasaktan ni Father. Napagsabihan lang ni Father, huwag kang late. Di na nagsimba. Di po ba, Di na nagsimba. Mahalaga yun na ang magpatawad ay katangian ng mga taong matibay ang dibdib. At kung gusto nyo kayo ay huwag malungkot, matutong magpatawad. Ngayon, ano po sinasabi nila? There is no love without forgiveness, and there is no forgiveness without love. Unang-una, mahalagang-mahalaga po yan. Kung walang pagpapatawad, walang pag-ibig. Kung walang pagpapatawad, walang pag-ibig. Anong sabi ko? Pwede kayong magbigay ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi nyo kayo pwedeng magmahal na hindi kayo marunong magbigay. Pwede kayong magtiis ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi kayo pwedeng magmahal na hindi kayo marunong magtiis. Pwede kayong maglingkod ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi kayo pwedeng magmahal na hindi kayo marunong maglingkod. Pwede kayong magsimba ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi kayo pwedeng magmahal, hindi kayo marunong magsimba. Di po ba, Mahalaga. Kaya, pwede ka magpatawad ng walang pagmamahal. Pinatawad ko na yan, Father. Ayaw ko lang makita ang mukha. Di ba, Marami sa ating ganun. Pinatawad, pero ayaw na makita ang mukha. Kaya, sa iba na lang nagsisimba. Kasi hindi niya kayang magpatawad. Ano po? There is no love without forgiveness, and there is no forgiveness without love. Mahalagang mahalaga po yun. Ano po?
Ang buhay ay susukatin sa pag-ibig. Ikalawa, sabi po ni Mother Teresa uli ng Calcutta, paborito ko po siya, pasensya na kayo ha. If we really want to love, we must learn to forgive. Kanina, walang pag-ibig, walang pagpapatawad. Ngayon, sinasabi, kailangan mo mag-aral na magpatawad. You must learn to forgive. Bakit kailangan mong pag-aralan ng pagpapatawad? Sapagkat hindi normal ang magpatawad. Hindi normal. Sapagkat pag ikaw ay nasaktan, anong pangkaraniwan? Pag ikaw ay nasaktan, nagtatanim tayo ng sama ng loob. Sama ng loob. Kahit sa pamilya, naalala ko po, sabi nung pinakasalang kasi ng anak yung ayaw nung magulang, sabi niya, kahit magpantay ang aking mga paa, hindi kita patatawarin. Di ba ba na? Ano ibig sabihin na magpantay ang paa? Kahit ako'y mamatay. Di ba ba na? May mga taong ganon. May mga taong ganon. Bakit? Hindi niya natutunang magpatawad. Kaya hindi madali na sabihin, patawarin mo na. Ay, teka muna. Pag-aaralan ko muna kung paano ko patatawarin. Di ba ba, ano? Hindi madali yun. Pag ikaw ay nasaktan, ay hindi ka pwedeng utusan na patawarin mo na. Di ba? Ano daw ang tumatagal na relasyon ngayon? Ano daw? Alam niyo ba kung anong tumatagal na relasyon ngayon? Hello? Anong tumatagal na relasyon? Ano? Utang. Utang. Ang tumatagal na relasyon ngayon, utang. Ang malungkot na kwento ay ano? Magaling mangutang, madaling makalimot pag magbabayad na. Di ba ba? Ano? Sister! Pautang! Di ba ba? Ano? Kasama mo yan. Kasama mo yan. Ang mahirap nun, ikaw ay kolektor sa simbahan. Ano po? Tapos nagsimba yung may utang. Di ba? Gusto mo sundutin, no? Kasi, nung nangungutang, ang ganda ng ngiti. Pag ngayon, parang hindi ka nakilala, no? Ang tumatagal na relasyon ay utang. Kahit sa magkakapatid. Maraming magkakapatid ang magaling mangutang. Kaya, anong kasabihan? Pag ikaw ay nagpautang sa sariling kamag-anak, huwag mong aasahang ikaw ay babayaran. Palagi ko po yung sinasabi, pag nangutang sa iyo ang iyong kapatid, huwag mong pauutangin. Hello? Naintindihan niyo ako? Pag nangutang sa iyo ang iyong kapatid, huwag mong pauutangin. Sabi ni Father yan. Gamitin niyo pangalan ko. Sabi ni Father, huwag daw kitang pautangin. Di ba? Bakit? Kasi hindi naman magbabayad. Huwag mo na pautangin. Anong gagawin ko, Father? Bigyan mo na lang. Bigyan mo na lang. Para hindi ka umaasang ikaw ay babayaran. Di ba ba na? Bigyan mo na lang. Ganon talaga yun. Kasi anong gusto nyo? Kayo ang nagpapautang o kayo ang nangungutang? Ha? Kayo may sabi niyan, ha? Magpautang kayo. Pangatlo, forgiveness is a powerful expression of love within our soul. Within our souls. Ang may sabi po niyan si Anthony Douglas. Ano po? Forgiveness is a powerful expression
within our soul. Ibig sabihin, hindi yan isang katangian lamang. Yan ay nagmula sa kaibuturan ng ating mga kaluluwa. Kaluluwa. Kaya pag ikaw ay nagpapatawad, para ka nagbabayad ng sarili mong pagkakautang. Pag ikaw ay nagpapatawad, para ka nagbabayad ng sarili mong pagkakautang. Inuulit ko, hindi madaling magpatawad. Sapagkat, anong katotohanan? May mga bagay na pwedeng patawarin, pero hindi nyo kayang limutin. Di po ba? May mga bagay na pwedeng patawarin, pero hindi nyo kayang limutin. Meron pong isang misis na kung saan halos buwan-buwan yun ay nangungumpisal sa sama ng loob dahil iniwan siya ng kanyang mister. Iniwan siya. Hindi, kung anong dahilan, hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Pagkalipas ng ilang taon, bumalik na naman. Bumalik na naman. Iba naman ang kwento. Ano naman? Isinauli ng kabit ang kanyang mister. Isinauli. Bakit? Na-paralyze. Na-paralyze. Na-stroke. At dahil ayaw mag-alaga ng kabit, ay isinauli. Isinauli. Ay di tinanong ko, tinanggap mo ba? Opo, Father. Ay, anong iniiyak mo? Ang hirap alagaan, Father, kasi alam ko. Nagkabit ito eh. Tuwing tinutulak ko po ang wheelchair, hirap na hirap ako. Parang ang bigat. Ha? Sabi niya, minsan, Father, iniisip ko, ihulog ko kaya sa hagdanan. Sabi ko, huwag mong iisipin yun. Kasi baka pag may nahulog, isipin ko, ikaw may gawa. Pero naintindihan ko. Di po ba, na? Pag ikaw naman ay maayos ang buhay mag-asawa, hindi mo yan maintindihan. Pero, yung mga lalaki, ay, hindi lang naman lalaki yung nangangabit. May mga babae din. Oo. May mga nababasa din ako, babae ang mga nahuhuli ni mister na mayroong ibang kasama. Diba, ano? Mahirap yun eh. Mahirap yun. Malaking kasalanan yun. Pero bakit natin ginagawa? Ha? Sabagkat, ano sabi nila? Marupok ang dibdib. Ay, grabe. Ha? Marupok ang dibdib. Ang mahirap nun, nangabit kayo, ang kinuha nyo, mas pangit. Oo, mas malaki ang kasalanan ninyo. Kumabit ka na, pangit pa. Di ba ba, ano? Ay, talagang mahirap mga tuwiran sa Diyos. Bakit ka nangabit? Eh, kasi po, mas maganda. Ay, pangit. Di ba ba, ano? Huwag niyong kakalimutan yun. Alam po, forgiveness is a powerful expression of love within our soul. Pag tayo'y nakakakita ng taong lumuluha, madali lang intindihin, hindi po ba, na? Pag may nakita kayo sa simbahan, na isa sa kanto lumuluha, sabi mo, ay, may problema yan, may problema. Di po ba, na? Pero pag nakakita ka ng tao nangingiti-ngiti sa loob ng simbahan, natatakot ka, no? May sayad yan, may sayad. Di ba, na? Nakakatakot. Mas madaling intindihin yung kapighatian kaysa kagalakan sa isang mundong
hindi makatuwiran. Pang-apat, we must develop and maintain the capacity to forgive. Who is devoid of power to forgive is devoid of the power to love. Ang may sabi po niyan si Martin Luther King, kailangan natin pag-aralan. At sabi nga, isabuhay ang kapasidad na magpatawad sapagkat ang walang kapangyarihang magpatawad ay walang kapangyarihang magmahal. Paulit-ulit yan, ano po? Paulit-ulit. Masusukat ang pag-ibig sa kakanyahan na magpatawad. Nung ako po'y bagong pari, batang pari pa, ako po ay nachismis. Ang nagkalat ng chismis ay kapwa pari. Kaya masakit. Masakit. Kasi siniraan ka ng kapatid mong pari, di po ba? Masakit. Ay talagang sinabi ko sa obispo, sabi ko, Bishop, sobra naman yan. Sabi ko, pag nakita ko yan, sasagasaan ko yan. Sa sobra sama ng loob ko. Ang sabi ng butihing obispo, hayaan mo ang panahon ang magsabi ng kanyang mga sinasabi ay hindi totoo. Ang tanong ko ay kailan? Kailan? Kailan yung panahon na yun, di po ba? Ano? Nakakahiya masabihin, ang pinakamaraming chismosa nasa simbahan. Oo, yan ang totoo. Ang pinakamaraming chismosa nasa simbahan. Sino sa simbahan? Sorry ha. Sa karamihan ng simbahan, ang mga chismosa, yung mga naglilingkod. Oo. Yung mga naglilingkod. Kasi walang magawa eh. Di ba, no? Habang nagbibilang ng barya, walang ginawa kundi magchismisan, di po ba, ano? Kaya pag mas maraming barya, mas maraming chismisan. Ay, naku, ay. Mahirap. Tapos, alam na nila. At sila ang kolektor. Titingnan nila sa mga nagsisimba. Ay, ito yun. Di ba, na? Ang hirap. Binibiro ko nga kasi nachismis ako doon sa isang parokya kung saan ako naglingkod. Ang nagkwento ay anak na ikakasal ko sana. Sabi niya, alam mo, Father, gusto ko sana ikaw magkasal sa akin. Sabi ko, ano ngayon? Hindi kita makuha. Bakit? Galit sa'yo si Papa. Bakit? Kasi nachismis ka kay Mama. Oh, pambihira naman. Nachismis ako sa nanay mo. Katanda na ng nanay mo, nachismis pa ako. At sabi niya, hindi lang yung Father. Ay, naku, mayroon pa palang iba. Nachismis ka sa lahat ng Mother Butler. Ay! Kaya maingat ako sa Mother Butler. Wala akong Mother Butler, wala. Kinakausap ko si Ambassador Tita ni Dibilia, sabi ko, ako na Mother Butler. Ano po? Minsan, ako'y nasa sacristy. Yung mga Mother Butler, pasensya na kayo ha, yun lang nag-aayos ng bulaklak sa altar. Sabi ng isang Mother Butler, pag ako'y namatay, sana ako'y maging bulaklak. Sabi ng iba bakit? Para ako'y ilalagay na dekorasyon sa altar. Oh.
Ay, pinakinggan ko, magandang homily yun eh, di po ba, no? Magandang homily. Sabi naman nung isa, ay, ayoko maging bulaklak. Anong gusto mo? Gusto ko ako yung masitera. Alam niyo yung masitera? Yung pinaglalagyan ng bulaklak, flower vase. Sabi, bakit naman? Sabi, alam mo, pag Kwaresma, walang bulaklak. Mga dahon-dahon lang. Kaya, walang bulaklak. Pero may masitera. Kasi mayroong pinaglalagyan ng dahon-dahon. Oh, maganda rin, ano? Sabi nung isa, ay ako. Bakit? May mga araw talaga na walang bulaklak, kahit dahon. Anong gusto mo? Gusto ko ako ang kandila ng altar. Ay! Bakit? Gusto ko ako nag-iilaw kay Kristo. Oh, ang ganda, no? Sabi naman ng isa, ay ako. Na ano? Ayaw ko maging bulaklak. Ayaw ko rin maging masitera. Kandila, ayaw ko rin. Anong gusto mo? Gusto ko ako yung mantel ng altar. Mantel ng altar. Altar linen. Ano pa? Hoy, gusto mong sinasalo si Jesus? Sabi niya, hindi. Anong gusto mo? Gusto ko, araw-araw kong hinahalikan ni Father. Lumabas ako sa Kristi, sabi ko, tatandaan nyo na, ganyan pa kayo. Yan yung mga naglilingkod sa simbahan, no? Ha? Lahat tayo ay marupok. Kaya, wala tayong karapatang maghusga. Ha? Ay di, pagkatapos ng ilang buwan, napatunayan na yung chismis ni Father, hindi totoo. Ay di, bumalik ako sa obispo, sabi ko, Bishop, di na napahiya siya. Ano sabi ng butihing obispo? Sabi niya, pag napatunayan mo na ikaw ang totoo, maging masaya. Inulit ko, pag napatunayan mo na ikaw ang totoo, maging masaya. Pero pag napatunayan mo ng iyong kapwa ay nagkamali, wala kang dahilan para maging masaya. Hello? Masaya tayo kapag napatunayang tayo ay mabuti. Pero hindi dapat tayo natutuwa kapag napatunayan natin ang ating kapwa ay nagkamali. Kaya nga po, mahalaga yan sa simbahan. Ano po? Naitigilan natin ang pagdulot ng sama ng loob sa mga kwentuhan na wala namang katotohanan. Bagamat pagkamisan tuwang-tuwa tayo na meron tayong alam. Kahit hindi totoo, binibida natin kasi nagiging sikat tayo. Kawawa naman ang mga pari. Kasi yun ang pinakamasarap na pulutan eh, hindi po ba, no? Yan ang pinakamasarap na tema ng chismis. Pagkasama'y babae, naku, babaero ang ating kura paroko. Pagkasama lalaki, naku, bakla yan, bakla. Di ba, no? Pagkasama bata, naku, pedophile. Pagkasama matanda, naku, yung ating bagong pari, mahilig sa matrona. Walang paglalagyan. Pag hindi lumalabas, sasabihin, tamad ang pari natin, tamad. Pag palagi nasa labas, lakwatsero. Ay! Pag inimbitahan mong kumain at ayaw kumain, sabi, ay, napakaselan ng ating kura paroko, napakaselan, ang arte. Pag sumama naman, ang takaw niyan, kain ng kain. Walang paglalagyan. Di po ba, no? Pag simple lang ang damit, sasabihin, ano ba naman yan? Ang dungis! Ang dungis! Pag nagsuot naman ng regalo lang ninyo na damit, ay! Napaka-arte! Walang paglalagyan.
Walang paglalagyan. Kaya mahirap ngayon eh. Tinatanong ko si Father, kumusta ang bokasyon? Alam po ninyo sa San Pablo, ang theology, simula first year hanggang fourth year sa seminaryo, 6 lang. 6. Aba, pag hindi kayo nagbigay ng pari, darating ang araw, may simbahan kayo sa San Pablo na wala kayong pari. Hello? Tapos, kung laitin nyo ang pari, grabe, di ba ba, na? Ha? Bakit ba ang hirap pagbigay ng pari ng mga magulang? Pag ako'y nagmimisang ganyan, pag may nakita akong lalaki na maayos, sasabihin ko sa nanay, Nay, pagpariin ninyo. Alam niyo, sagot karamihan na matatanda ngayon, huwag Father, sayang. Napakalungkot naman, sayang. Di ba? Ang mas malungkot, pag tinanong nyo, bakit to sayang? Sasabihin ng nanay, pogi eh. Ayaw pagpariin dahil pogi. Bakit? Pangit ba kami? Ha? Tingnan nyo mga mukha ng pari ninyo. Pangit ba? Maayos ah. Di po ba, no? Maayos. Mapili nga mga parokyano eh. Yung iba, bago magsimba, sinisilip muna kasi nagmimisa. Ay, ako yan, maitim. Oo. Sa Maynila kasi ang dami Indian. Ay, siya na naman. Di ba, no? Ang hirap. Mahalaga yan. Kung walang pari, walang misa. Kung walang pari, walang magpapatawad sa kasalanan. Kung walang pari, walang magbabasbas sa patay. Kung walang pari, walang magbibinyag. Kung walang pari, walang magkakasal. Di po ba, no? Mga minamahal na mga kapatid, tungkulin natin, maintindihan natin ang kahalagahan ng Kwaresma kung saan meron tayong pari na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Alam po niyo sa Greenbelt, araw-araw, ang aming nagpapakumpisal simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Araw-araw. Ganun karami makasalanan sa amin. Ano po, hindi ko alam dito. Ano po? Yung iba kasi, makasalanan lang pag gwapo ang pari. Sino nagpapakumpisal siya pa? Ay, crush ko yan. Bless me, Father. Kasi crush eh. Di po ba? Ano? Mga minamahal na mga kapatid, I believe forgiveness is the best form of love in any relationship. It takes a strong person to say they're sorry and even a stronger person to forgive. Ano po yung 5 languages of forgiveness? 5 languages. Una, kaya mo magsabi na, I'm sorry. May mga tao na pag nagsabi, sorry po, madali lang patawarin. Di po ba, na? Sorry po. Pero yung iba, hindi mo mapatawad kahit nagsasabing, I'm sorry. Bakit? Hindi inaamin na sila may kasalanan. The first language of apology is, I'm sorry. The second language is, I'm sorry, I was wrong. Nakuha po niya, lalapit sa iyo, dear, sorry ha, ako talaga may kasalanan. Di ba? Kasi may mga mister, o kaya may mga misis, na pag sinabi, oy, sorry ha, pero alam mo, ikaw may kasalanan. Kaya tuloy ang away. Hindi umaamin eh, di ba ba, ano? Hindi umaamin. The first language of apology is, I'm sorry. The second language of apology is, I'm sorry, I was wrong. The third language is, I'm sorry, I was wrong. What do you want me to do? Anong gusto mong gawin? Di ba, no? Kasi,
Nag-sorry, nakabasag ng pinggan. Uy, sorry ako talaga nakabasag. Anong gusto mong gawin? Paltan mo. Di pa ba? No? Paltan mo. Ate, ay sorry. Ako talaga nakasunog nung damit nyo sa plancha. Anong gusto mong gawin? Paltan mo. Di ba, no? May mga bagay na mahirap patawarin kasi hindi inaamin. Ikalawa, inaamin pero ayaw naman paltan. Uy, sorry hindi pa ako nakakapagbayad. Ang tanong doon, kailan ka magbabayad? Di pa ba, na? The first language is, I'm sorry. The second language is, I'm sorry I was wrong. The third language is, I'm sorry I was wrong. What do you want me to do? Pang-apat, I'm sorry I was wrong. What do you want me to do? I promise I will not do it again. Di po ba, na? Mas madaling patawarin yung nag-sorry, umamin, nagbabayad utang at nangangako na hindi na uulitin. Kasi yung iba, nag-sorry nga, ulit naman na ulit. Kaya, hindi na ako naniniwala. Hindi na ako naniniwala. Ngayon, naintindihan po niya? Hello? Namamalat na ako rin I'm sorry. I'm sorry I was wrong. What do you want me to do? I promise not to do it again. Itong pinakamahalaga. Pagkatapos mo masabi yung apat, saka mo lang pwede sabihin yung panglima. Ano yung panglima? Please forgive me. Magkaiba po yung ikaw ay nagsosorry at ikaw yung humihingi ng tawad. Naintindihan po ninyo? Hindi lahat na nagsosorry humihingi ng tawad. Mas madali ang pagkakasundo kung tayo ay marunong humingi ng sorry, inaamin natin, nagbabayad tayo, nangangako tayo na hindi na natin uulitin, at humihingi tayo ng tawad. Di po ba, no? Ano po ba ibig sabihin ng humihingi ng tawad? Ibig sabihin, sa sukatan, malapit ka na. Humingi ka ng tawad para bawasan at hindi maabot yung panukatan. Kaya nga sa unang pagbasa kanina, hanggat hindi mo nababayaran ng huling kusing, ay hindi ka makakalabas. Mga minamahal na mga kapatid, kailangan po ninyong maintindihan ito. Kaya nga mayroong indulgence. Kaya mayroong indulgence. Kasi may mga kasalanan na dito pa lang sa lupa, pinagbabayaran na. Hello? May mga kasalanan na dito pa lang sa lupa, pinagbabayaran na. At inyo pong mababasa sa aklat ng Henesis, ang alin? Na may mga kasalanan na binabayaran hanggang sa ikaapat na henerasyon. Nagkasala kayo, babayaran ng anak ninyo, babayaran ng apo ninyo, babayaran ng anak ng apo ninyo. Salamat po. Ano po? Babayaran. Naintindihan po ninyo? Salamat po namin. May mga kasalanan na hindi lang ikaw magbabayad. Babayaran ng iyong anak, babayaran ng iyong apo, babayaran ng anak ng iyong apo. To the fourth generation. Kaya bakit ka gumagawa ng kasalanan? Kawawa naman yung mga walang kamuang-muang na nagtataka sila, bakit hanggang ngayon sa kanilang mga pagsusumikap, hindi sila umunlad ang buhay? Nagsusumikap.
pero hirap na hirap sa buhay. Nagsusumikap, nagdadasal, pero palaging may sakit. Bakit? Nagbabayad ng utang ng ninuno. Bakit pinagbabayaran? Kasi hindi humingi ng tawad. Sana naintindihan po ninyo ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mahalaga mga minamahal mga kapatid, na kailangan mong humingi ng tawad. Talikuran mo ang iyong pagkakamali at doon lamang lilimutin ng Diyos ang iyong pagkakasala upang hindi niya sisingilin ang mga henerasyon na susunod sa iyo. Naintindihan po ba ninyo ako? Kaya kung hindi kayo mangungumpisal, kawawa naman ang mga susunod sa inyo na sila ang mapaparusahan dala ng inyong kasalanan. Nangangabit ang tatay, hindi nagbagong buhay. Sa ayaw at sa gusto ninyo, may mga anak na mapapangasawa ay mangangabit din. Anong tawag natin dyan? Generational sins. Generational sins. Kaya nga mahalaga, mga minamahal mga kapatid, na pinag-uusapan natin sa Kwaresma ay ang pagtalikod sa kasalanan, pagbabagong buhay, sapagkat marami ang napapahamak dala ng ating pagkukulang. Father, mapapatawad ba ako ng Diyos? Kung tayo ang panukatan, baka hindi tayo mapapatawad. Kaya ano sabi ko sa inyo, ang tinitingnan natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang panukatan ay ang pag-ibig ng Diyos. Maliwanag po ba? Hello? Sana maliwanag yun. Kaya tayo nangungumpisal. Hindi lang tayo humihingi ng tawad. Humihingi tayo ng habag na sa pagpapatawad ng Diyos, lilimutin ng Diyos ang ating mga kasalanan upang hindi ito mapapasa sa susunod na mga henerasyon. Anong magandang balita? Anong magandang balita? Pag gumawa ka naman ng tama at mabuti, susuklian naman ng Diyos ang iyong ginawa hanggang ikapitong henerasyon. Ay, ang ganda, no? Susuklian ng Diyos ang iyong kabutihan hanggang ikapitong henerasyon. Kaya, halimbawa, nagbibigay ka ngayon, nagbibigay ka sa mga nangangailangan. Hanggang ikapitong henerasyon, na kung hindi magkakasalang yung mga kasunod, ay ano, patuloy na makakatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Kaya yung mga nagtatanong, Father, bakit yung pamilyang yan? Hindi naman nagsisimba, pero bless. Di ba meron? Hello? I'm sure may kilala kayo. Hindi nagsisimba, pero bless. Bakit? Sapagkat inaani nila ang kabutihan na ginawa ng kanilang mga ninuno. Inaani. Kaya palagi ko po ito sinasabi, dumating kang walang dala, aalis kang walang dadalhin, pero pwede kang mag-iwan na magandang alaala. Hello? Dumating kang walang dala, aalis kang walang dadalhin, pero pwede kang mag-iwan na magandang alaala. Kaya kung ano man ang iyong ginagawa ngayon, hindi dahil palabas, ginagawa mo ito ng may pag-ibig
Alam mong susuklian yan ng pagpapala sa iyong anak, anak ng iyong anak, anak ng iyong anak, ng anak ng anak, hanggang ikapitong henerasyon. Hindi ako may sabi niyan. Basahin niyo sa aklat ng Genesis. From the book of Genesis. Sana naintindihan po ninyo kung bakit tayo dapat mangumpisal. Hindi lang panahon ng Kwaresma. Bakit mahalaga ang pagpapatawad? Sapagkat ayaw natin na tayo ay nagbabayad at mayroong magbabayad sa ating mga pagkukulang. Inuulit ko, hindi madali ang magpatawad. Pero doon sa mga nagkamali, mas madali tayong patawarin kung marunong tayong humingi ng sorry, umaamin tayo, nangangako tayo na babayaran natin yan, nangangako tayo na hindi na natin uulitin, at sa huli ay humingi tayo ng tawad. Humingi tayo ng tawad. Ano po? Alas 7, G's. Ay, wala akong magagawa. Ayaw tumigil ng oras eh. Ano po? Ha? Sana po maliwanag. Maliwanag po ba? May natutunan na ba kayo? Ay, pwede nang umuwi, Father. Ano po? Ano po sabi ni Fred Rogers? Forgiveness is a strange thing. It can sometimes be easier to forgive our enemies than our friends. It can be hardest of all to forgive the people we love. Inuulit ko, ito ang katotohanan. Mas madaling patawarin ang kaaway kaysa sa tunay na kaibigan. Bakit? Eh, syempre, nangako ka sa akin tapos sinaktan mo ako. At sabi nga, ang pinakamahirap patawarin ay ang mga taong iyong minahal. Ang pinakamahirap patawarin ay ang mga taong iyong minahal. Kaya, pag kayo nagmahal, ihanda niyo ang iyong kalooban. Ikalawa, palagi ko ito sinasabi. Pag ikaw ay nagmahal, ipagdadasal mo ang iyong minamahal. Di po ba, ano? Opo, opo. Yung mga may asawa dito, pinagdadasal niyo ba mga asawa niyo? Opo, Father, sana mamatay na. Di ba? Ilan sa mga magulang ang pinagdadasal pa mga anak? Di ba? Ilan? Pinagdadasal pag may problema na. Pinagdadasal ang mga anak. Hindi lang yung malayo yung pinagdadasal. Ipinapatong ninyo ang inyong mga palad sa kanilang mga noo at inyong pinagdadasal. Pinagdadasal, ibig sabihin ay pinipray over. Pinipray over. Anak mo yan. Anak mo yan. Sabi nga nung isang nangungumpisal, Father, bakit ganun ang anak ko? Ano sagot ko? Di ko alam, anak mo yun eh. Di ba? Ba't sa akin mo tinatanong? Di ba ba? Ipinagdadasal. Kaya nga ang Diyos, patuloy tayong pinagdadasal. Palagi talagang pinagdadasal tayo ng Diyos. Naninikluhod ang Diyos anak para sa atin. I pray for you. Palaging mababasa mo yan, na pinagdadasal tayo
ng Diyos. Ano po? Wala akong magagawa. Ano po? Panghuli. Ano po? Panghuli na. I learned a long time ago that some people would rather die than forgive. Totoo naman ito, di pa ba, no? I have learned long ago that there are people who rather die than forgive. It is a strange truth, but forgiveness is a painful and difficult process. It is not something that happens overnight. It is an evolution of the heart. Father, pinatawad ko, kaya lang bakit nasasaktan pa rin ako? Ito po ay palagi kong paliwanag. Ang emosyon ay hindi sabay sa desisyon. Ang emosyon ay hindi sabay sa desisyon. Pag nag-decide kayo na magpatawad, hindi ibig sabihin yung emosyon, yung sama ng loob, mawawala din. Naintindihan po ninyo? Hindi ho yun sabay. Kaya pag halimbawa kayo may sugat, pag may sugat kayo, pag ginamot, nawala ba agad ang kirot? Hindi naman. Di po ba, no? Yung iba nga, tagal nang naoperahan, hanggang ngayon, masakit pa eh. Di po ba, no? Sabagat ang paghilom ay naaayon sa panahon. Kaya sabi, Father, hanggang ngayon di ako napapatawad ng asawa ko. Nagbagong buhay ka ba? Opo. Hayaan mo, maghihilom din yon. Di ba ba, no? Maghihilom din yun. Meron tayong nagawa ng kasalanan, na hingi tayo ng tawad, hindi tayo pinapansin, tapos dumating ang araw, tatanungin mo, napatawad mo na ba ako? Sasabihin niya, saan? Doon sa ano? Ay, ang tagal na yun. Ibig sabihin, nahilom na. Di ba ba, na? Nahilom na. Sadyang may mga bagay na naghihilom dala ng panahon. Sana naintindihan niyo ako. Unang-una, mas malaking kasalanan na pag-usapan ng kasalanan labas sa pag-ibig ng Diyos. Hindi natin hawak ang panahon. Hindi kayo habang panahong malakas. Walang nakakasigurado na kayo bukas ay buhay pa. Di po ba, no? Kaya ano sabi nila? Habang may pagkakataon, samantalahin. Ano sabi sa Ebanghelyo? Iwanan mo muna ang iyong handog. Makipagkasundo ka muna. Pero sana po, magsimula tayo sa sarili nating pamilya. Magsimula sa sariling pamilya. Kasi mayroon sa atin na simba, pero punong-puno na sama ng loob sa sariling pamilya. Magsimula tayo sa sariling pamilya. Hinay-hinay lang. Dahan-dahan lang. Huwag kakalimutan, ang sugat ay naghihilom sa mga panahong lumilipas. Pero kung hindi ka magsisimulang magpatawad ngayon, hindi mo maaasahan na ang sugat ay maghihilom pagdating ng araw. Sana po sa gabing ito, makapagdesisyon tayo na patawarin ko ang mga taong nakasakit sa akin at ano yung at? Makahingi ako ng tawad
sa mga taong aking nasaktan. Hindi lang yung ako ay nasaktan. Huwag niyong kakalimutan, nakasakit din kayo. Di po ba, no? Nakasakit din kayo. Kaya, sana po, hindi taon-taon pinapaalala ito. Meron lamang pag-asa kung merong pagpapatawad. Kung walang pag-asa, kung walang pagpapatawad, wala tayong pag-asa. Pero mahalaga sa mga sinabi ko, sana nakaugat sa pag-ibig ang pagpapatawad. Sapagkat walang tunay na pag-ibig kung walang pagpapatawad. At walang tunay na pagpapatawad kung walang pag-ibig. Mahalaga po yun. Ano po? Sayang ang ginagawa nating magaganda, pero kung wala namang pagpapatawad, wala rin. Kung wala namang pag-ibig, wala rin. Sino lang ang may pag-asa? Ang mga taong marunong magpatawad. Kung nahihirapan ka na magpatawad, tingnan mo ang ating Panginoon sa krus na nabayubay, ganyang kahirap magpatawad. Ano po? Hindi ko po alam kung napapansin po ninyo, ang corpus, ang tao ng inyong krus, hello? Tingnan nyo mabuti. Napansin nyo ba, ang corpus ng inyong krus, buhay pa? Hello? Buhay pa? Di po ba, no? Karamihan ng corpus sa krus, nakatungo ng ganun. Ibig sabihin ay patay na. Napansin niyo po ba yan? Aba, taga-rito kayo, ano ka ba? Simba kayo na simba, hindi nyo napapansin? Ha? Yan ang corpus na punong-puno ng pag-asa. Kasi pag sinabi ni Kristo, it is finished, ay tapos na. Tapos na. Kaya pag tinitingnan ninyo, ang imahin ng Kristo, ang corpus na nasa krus ng inyong simbahan, ang krus na punong-puno ng pag-asa. Kasi habang may buhay, may pag-asa. Amen? Manalangin tayo, magsitungo po tayo, maupo na lamang. Mag-ukol po tayo ng ilang saglit na katahimikan. At kung anuman ang inyong mga kalooban, anuman ang inyong mga pagdulog, mga pagkatakot at pangamba, kung mayroon man kayong nararamdaman, mayroon mang kahirapan, pinansyal o kung ano man, kung mayroon mang problema, inaanyayahan ko kayo na ialay ito sa Diyos. Ialay ito sa Diyos. Sapagkat kung ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, mayroon bang bagay na hindi pwedeng ipagkaloob ng Diyos? If God has given His only begotten Son, is there anything God not capable of giving? So, inaanyayahan ko po kayo na ialay ang inyong mga sarili sa Diyos. Ano man ang inyong mga suliranin, idulog ninyo sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, idinudulog ko po itong iyong mga anak na narito ngayon. Kayo po ang nagdala sa kanila dito. Kayo po ang nagbigay sa kanila ng pagkakataon na makarating at marinig ang mga bagay na dapat marinig. Itinataas ko po ang bawat isa, Panginoon. Kilala mo po sila.
Ano man ang kanilang kalalagayan, ano man ang kanilang mga pagkatao, nasaksihan mo ang kanilang mga kahapon, alam mo ang kanilang mga pinagdaanan at pinagdadaanan ngayon sa buhay. Idinudulog ko po ang bawat isa, Panginoon. Nawa po'y patuloy mo silang ingatan. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung sino man dito ang may karamdaman, nawa po'y pagkaluban mo ng kagalingan. Gabayan mo sila sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung mayroon man sa kanilang may pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan mo sila, Panginoon. Alisin mo po ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Panginoon, nawa po ang kanilang mga pamilya ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Nawa po ang parokyang ito, Panginoon, ay pagharian mo ng iyong pagpapala, lalong-lalo na sa taong ito ng jubileo. Dagdagan mo, Panginoon, ang kanilang mga tawanan. Dagdagan mo ang kasaganahan sa kanilang mga hapag. Dagdagan mo ang kanilang mga kalusugan, Panginoon. Dagdagan mo, Panginoon, ang mga pagpapalang kanilang natatanggap. Lawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na biren, gayon din ni San Jose, tapat niyang esposo, kasama ang aming patron si San Pedro. Lawa po ang iyong mga anak narito, gayon din ang kanilang mga pamilya saan man naroon, ay lukuban mo ng iyong pagpapala sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.